Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Isa hong magandang usapan na naman po ngayon ito. Ah, pero nakakalungkot po sapagkat eto pong, si Totoy Puti. Meron hong napakabigat na problema diyan ho sa sa kanyang, hearing diyan sa Senado, 'no? At, sabi nga, ano, yung pong babae sa tapat niya diyan, si Attorney Lorna Kapunan. So sabi, si Robin Padilla kinapon ni Kapunan. Bakit? Anak ng baka. Ang problema niya po kasi paano po makaraos ng libog. At sinasabi niya na meron daw po mga lalaki, mga asawa, meron daw po itong, ano yun, um, tawag dito, sexual rights, gano'n, sa kanyang asawa. Parang proprietary rights, gano'n. Alam niyo ho, ang nakalagay sa Biblia, pasakop ang mga babae sa kanilang asawa. Hindi ho ba? Pero hindi po nangangahulugan doon na magpaabuso. Yun po yung malinaw doon. Anak ng baka. Ang dami yung nagkakamali diyan. O kaya tuloy, yung babae, putik na yan, laspag-laspag na. 'Di ba? Dahil diyan sa paniniwala na ngayon na mali. Oh. Ito yung kanyang ito sa pagdinig ng ah, Senado. Siyempre, Lungkot-lungkot hindi pa mo niya, no? maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili kung kailan ka yung in heat, ano? So, paano yun? Pag ayaw ng Pa- asawa mo, Parang pusa lang, ano, in hit. so wala pong ibang paraan talaga kung para ano yung lalaki. So, Magjakul ka. paano yun? Babae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. So, ano pong, anong pwede mo Kumbaga sabihin sa asawa mo na paano ako nawala sa batas? Paano naman ako? yung abogado niya sa likod niya natatawa sa kanya. Sabi siguro ni Bigote, oh, talaga tong boss ko, sira ulo. Wala ka sa mood. Paano ako nasa mood? Ano pong na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman Gutom ba? Oo nga, no? Walang pagkain sa harapan, tubig lang. Delikado pala to dumalo ng hearing, ano, kapag walang nilalamon. Kung ano-anong paglamon ang nasa isip. siyang Ang bigat ng kaming problema. choice bigla. Gano'n na lang. Siguro, Matulog ka na lang. Gano'n. siguro po ang issue doon ay hindi na legal, no? Ang issue doon na yan ay psychosocial. Legal, sa kung may- legal po. Alam mo, mapilit yung lalaki. Ano yung Alam, di ba gago talaga? Di ba? Yung problema niya na magpalipas ng kalibugan, ang gusto niya, daanin niya sa legal. Kumbaga, sasabihan niya yung babae na, oy, you have a legal obligation. Di ba? Na ako yung parausin. Ang gago. Tapos ang tanong pa nga niya rito ano ang dapat, anong maganda mong sabihin sa babae, sa asawa mo? Ako na nagpapasama. Ako na nagpapasama kung ano dapat mong sabihin. 'Di ba? O siguro kung gusto niya sabihin dito, pwede ko bang ma'am, pwede ko po bang sabihin sa asawa ko, jakulin niya ako. O kaya itsupain niya ako, pwede po ba 'yun? O kaya sabihin ko sa asawa ko wala akong magagawa. Asawa kita partner kita Tuwad. Ganoon. 'Yun ang gusto niyang sabihin. Kaya para hindi makapalag ang babae, gusto niyang sabihin meron bang sexual rights, legal ang pag-usapan natin. Ang ina naman, ang bigat ng problema nito. Sabi nga ni Rosana Roses, para itong pato ng pumupoy. Sumampa, 'di ba? Kinilig-kilig, tapos na. Kakapiranggot lang nga si Boy Sili. sa legal na pwede niyang gawin? Pwede bang, will you help me na lang? Gano'n na lang. Tulungan mo na lang. Ang hirap po pag Tagalog kasi hindi mo masabi. Baka bastos ang dating. Matulungan mo ba ako? O paano po kaya? Magpalmolib ka na lang daw. Anong pwedeng gawin na lang ng babae? Talagang no talaga. Bahala ka dyan sa buhay mo. Gano'n. Kung minsan kasi, yung no naman ng babae, hindi naman arbitrary, hindi naman
Kung minsan, for instance, kagaya ng, well, yung instance na lasing yung asawa or under the influence of drugs, no? At gustong makipag-sex with the wife, no? Siyempre, under that circumstance, magiging violent. Hindi out of love. Attorney, wala pong violent. Hindi po siya lasing. Out of ano lang po, of urge. Ang kulit talaga. Ano Siguro po yan, eh, no? tinatanggihan. Siguro, Siguro, tigil na nga muna. Dagdalan, putang ina. Kasalita ako sabat ng ungas na to. This is my hearing, okay? Robin, shut up. Siguro tinatanggihan to ni Mariel. Tapos naghahanap ngayon ng paraan na sabihin niya, "Hoy, nakakausap ko ha, nag-hearing kami. Under oath 'yun. Recorded 'yun sa Senate. Meron ka daw obligation sa akin para usin ako. Kaya kailangan parausin mo ako." Siguro ganun ano, nasa utak nito. Grabe. ano nga, sasang-ayon naman sa akin ng mga taong bayan pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun eh. Urge talaga. Paano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So anong pwede kong para hindi ako mareklamo ng asawa ko o ano? Ang bigat ng problema, no? Tama nga si Joms eh. Problema pa ba ng bansa yan? Problema po ni Robin Padilla ang bigat. Anong pwede kong sabihin sa kanya na mahal o babe, ano ba? Please help me in a way. Counseling po ang Counseling? kailangan. Kailangan po ng mga ganyan. Ang counseling. O magdasal na lang kayo. But mali. Bakit mo naman pagdadasalin? Pakantahin mo. Alam niyo kung bakit sinabi ni Lorna Kapunan yan? Napipeste din rin siya rito kay Robin Padilla eh. Sino ba naman ang abogadang babae na mag-i-expect ng isang senador, number 1 senator pagdating sa botohan, na magtatanong ng ganyan sa kanya? Ina naman Robin Padilla. Ang bigat ng problema sa buhay. Iko-correct ko lang po yung statement. Kasi yung urge, mga 30 minutes lang yung urge na yan na mabaliw-baliw ka eh. Di ba? Manood po kayo ng Netflix, Korean telenovela. All I'm saying po, So legally, wala po. wala po Ba, because sabihin mo sa asawa mo, help me. that's in a why way. it's important yung issue ng mutual respect. Correct. If your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife or ng husband in that case. The other thing po is yung statement ng chair, with all due respect, hindi po obligasyon ng isang wife, sabi mo, is to serve the husband. Di ba, yun po yung, di ba, yun yung normal. I know. Yun yung na-instill sa atin. In fact, idadagdag ko lang, no? Opo. Kasi maraming lalaki dito nakikinig. Sa'yo lang, Robin. Yung nga binabanggit ng mutual respect. Oh, di ba? Mariosep. family code po natin, ibang code naman to. Sa family code, we amended the family code to remove the obligation of obedience. Ngayon, kasi sa old civil code, 1930s rin yung old civil code na yan, nakalagay dyan, the wife shall obey the husband. Ngayon, wala nang obey ng husband. Pinalitan na yan. Opo, attorney, dapat maano po natin yan. Kailan po yan na Tado talaga uta. Atas natin ng konti. Sabi ni Lumaki sa Farm. So gusto niya mag-legislate ng batas about urge. Grabe. Sabi nga niya, aminin po natin ng mga lalaki, meron po talagang kakaibang urge yan. Kapitbahay yata yung nasa utak ni Robin eh. Pag hindi nagtagumpay sa asawa, kailangan ko ng legal na solusyon para tatanong ko, ano ba, ayaw mo talaga? Ayaw mo akong tulungan? Pwede pala akong mambabae. Puntahan ko muna yung kapitbahay. You can be charged for coercion for that matter. Diba? Tawagin mo raw si Harry Roque.
Visit Robin Padilla na 'to, 'di ba? So nag-hearing ka in aid of legislation, tama, 'di ba? So you were planning to make a bill. Tignan niyo ha, kung tama po yung ating, hinala na yun nga yung gustong gawin ni Robin. The wife shall obey the husband. Inalis na yan, eh. Ngayon wala nang obey ng husband. Ayan, Pinalitan na yan. opo, attorney, dapat maano po natin yan. Kailan po yan revise? Anong maano? Maamyendahan mo? Yung family code, 1988 Yo, po. 1988, ni-revise po ang family 1930s. code Opo. na sinasabi na ang asawang babae hindi na kailangan sumunod. Ganun po. Hindi tinanggal na yung obligation of obedience. Ang Opo. nakalagay dyan, husband and wife are obliged to mutually respect each other. Tama. Kasi nga, yung misinterpretation sa Biblia na nakalagay doon, mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Hindi po nakalagay doon na mga babae, di ba? Paaliping sexual kayo sa inyong mga asawa. Hindi po ganun at hindi rin po ganun ang ibig sabihin nun. Diyos Maria Josep, ang daming mga nagkakamali talaga dyan sa interpretation. Bakit? Kasalanan po yan ng mga pari. Kasalanan po yan ng mga tagapagturo ng Biblia. Bakit? Madalas yung mga nagtuturo, mga manyakis din eh. 'Di ba? Kinakana yung pastoral, pinapagpalmolive, 'di ba? Kaya naman sangkatutak yung asawa, dahilan, bakit si Solomon isang 1,000, 2,000 yung biyanan. 1,000 asawa niya. Di 2,000 yung biyanan niya. So, Okay, opo, mutual opo. respect na ngayon. Mutual respect, 'di ba? Pinaliwanagan po diyan si Robin Padilla. Ayan, sabi niya ha, kailangan po ng counseling o magdasal na lang kayo. Manood po kayo ng Netflix, Korean telenovela, para ma-imagine ko itsura ni Robin no? Hawak-hawak yung kanyang sili. Manood na lang daw tayo ng Netflix. That's why it's important yung alam niyo yung sagot na to ni attorney, sinakyan na lang yung kabobohan ni Robin 'Di ba? Sagutin mo ng ganyan ng isang senador. Insulto 'yan. Na kailangan po ng counseling. Tao kaya magdasal na lang kayo. Manood kayo ng Netflix, Korean telenovela, 'di ba? Kaya dinugtungan na rin 'yan. That's why it's important yung issue ng mutual respect. If your spouse refuses, ibig sabihin, kahit si lalaki, kinukulit ni misis yung tipong, honey, bagong ligo ako. Honey, wala na akong panty. Di ba? Pwedeng sasagot yung lalaki ng, huwag kang mag-alalahan, bukas na bukas ng umaga, bibilhan kita bago, 1 dosena pa. Hindi ho pwedeng manapok si babae nun. Di ba? Okay, so sabi rito, whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife or ng husband in that case. Yung statement ng chair, with all due respect, hindi po obligasyon ng isang wife, sabi mo, is to serve the husband. 'Di ba? Ano tingin ni Robin Padilla po sa mga babae? Parausan? 'Di ba? Basurahan? Grabe. Idadagdag ko lang, no? Kasi maraming lalaking nakikinig. We amended the family code to remove the obligation of obedience. Mutual respect na ngayon. Yan bang mutual respect na yan? Alam ni Robin Padilla yan? Alam niya ba yan? Sa tono niyang pagkagulat niya rito. Di ba? Mukhang balak niya pong, dahil nga, 1988, na revise ang family code. Mukhang balak niya po, in my understanding, dahil engot ako, balak niyang mag-file ng bill to amend, 'di ba? The amendments of the family code. At baka gusto niyang ipabalik etong obligation of obedience. Grabe ka, Robin Padilla.
Ay my God, imagine future president daw 'yan, sabi ni Sal Panelo. Hindi, totoo po, pero biro. This coming 2028 ang magtatandem po, sorry na naman kay Amy Marcos, talagang, wala na po talaga siyang pag-asang maging presidente or kahit maging vice president man lamang. At mamalasin siya sa 2025 sa senadora uli. So, maybe barangay chairwoman do'n po sa kanilang village, puwede po 'yun, okey? Ang magiging tandem po talaga this coming 2028 po ay Robin Padilla for Vice President and then Sara Duterte Carpio po for President. Yan po ang opisyal ng tandem na mangyayari. Naalala ko lang din kahit na ako'y lumayas na sa pagsuporta sa kanila, may mga taga-kabilang bakod pa rin na mga kaibigan natin na nagsasabi niyan sa akin na yan talaga at suportahan ko dapat kung sakaling magbago ang aking isipan dahil pababa na si PBBM, balikan ko naman daw po ang mga Duterte. Sabi ko, sus ko po, I would rather be unpopular vlogger sa 2028 kaysa naman suportahan ko yan. Kayo na lang, Yusef, kawawang Pilipinas. 'Di ba? Presidente mo si Itok-Itok. Ang hina ng diretsuhan na bobo gano'n, 'di ba? Mumurahin ni Larry Gadon 'yan. Sasabihan ni Larry Gadon 'yan, "Putang ina mo." Gaganunin ni Gadon 'yun. Oh, tapos si Robin Padilla yung Vice President. Sus Mariosep. Baka yung kanta, yung tugtog na ito yung pini-play natin, 'tong Bagong Pilipinas. Dapat ayusin, dapat na. Ba? Palitan ni Robin Padilla ng kanta. Gawin ng Wonderful Tonight. Ano yun, Malu? President Itok-Itok, tapos Vice Malibog, di ba? Kawawang Pilipinas ito. Pag yan ang nangyari, wala na talaga. Talagang masasabi ko na ang mga naiiwan dito sa Pilipinas na mga Pilipino, karamihan po yata talagang mga kamote. Pag ginawa pang presidente yan, dalawang yan, at vice president, yes, pabubuhan ang labanan sa 2028. Kailangan dito ang maging labanan po, tayo po magdidikta. Nasyonalismo, usapin ng pagmamahal sa bayan. At ang babasihan po natin dapat dito, yung mga prior actions nila. Hindi po yung kung ano lang yung recent na ginawa nila para sa bayan. Baka ho isang araw, wag kayong magulat. Dalhin ni Robin Padilla yan si Sara doon sa Spratly, sa Pag-asa Island. Tapos mag-fashion show. Magampanya doon. Tapos sabihin mga Pilipinas na, pabudol pa tayo. 'Di ba? Sila ni Amy pupunta sa mga features na hawak ng Pilipinas, mga kontrolado natin. Mamigay ng mga aginaldo ron. 'Di ba? Tapos sasabihin West Philippine Sea ay sa Pilipinas. 'Di ba? Pagkakampanyahan na ginawa nila 'yan, ay yun paniwalaan 'yan. Hindi na. Kasi marami pong mahabang panahon na lumipas, 'di ba? Nagde-demand para i-express nila ang kanilang pagiging makabayan at concern, sympathy sana man lamang sa mga apektado sa West Philippine Sea, hindi nila ginagawa. Bagkus pinagtatanggol pa nila yung taong nagbibenta sa atin sa China, si Duterte. Pagka ganyan ho, huwag nyo nang iboto. Lalo na si Robin Padilla. Di ba? Tingnan nyo ha, anong level ang utak ni Robin Padilla. Ito yung isa pa. Yan rin ang problema niya. Ano sinabi ni Shell Jokno? Husbands do not have sexual rights over their wives. Lahat ng kababaihan ay may pantay na pagkatao at kalayaan sa sarili. No means no. Respeto lang yan. Tama naman, di ba? Respeto lang yan. O hindi ka makapagpigil sa iyong urge. Tigpasin mo. Sisili. Ganun lang. Hindi wala ka ng problema na urge. Putol na sisili.
Anak ng putya, Robin Padilla, grabe ka. Di ka ba nahihiya sa mga anak mo? Di ba? Kasi kung ako senador, tapos ganyan ang takbo ng utak ko, isipin ko eh, teka, kailangan ba, sabihin ko to? Hindi kaya nakakaya yata ito. Baka mamaya mapanood to ng mga anak ko. Mapanood to ng mga apo ko. Baka mabuli. Sabihin yung tatay nyo, sabihin yung lolo nyo, bobo. Sus, Mariosep. Di ba, senador pa naman. Ilang kaya yung nagsisisi na bumoto sa kanya? Di ba? Sabi mo, number 1 kang senator. Tapos ganyan yung takbo ng utak mo. Di ba? Yan, loading daw. Obe, no? Kapag si Philip Morris binoto pa sa Senado, naniniwala ako na maraming bobo sa ating mga botante. Tama po kayo. Tawag po sa mga yon, bobotante. Ba, wala bang maisip na gawing batas? Yan. Tanga lang ba talaga? O hindi naiintindihan ni Robin ang principle of separation of church and state? Sa Islam kasi, more on property nila ang kababaihan. Correct me if I'm wrong. Alam nyo, kahit naman pong gano'n na sa kanyang relihiyon, nagipong Kristiyano si Robin Padilla. Di ba? Nag-Muslim lang yan eh. Siguro para hindi masaksak sa kulungan. Kasi yung ultimo mga Muslim, sinusuka si Robin Padilla. Sinusukan nila si Robin Padilla sa totoo lang. Ginamit lang ni Robin Padilla ang pag-Muslim-Muslim. Additional popularity. Yun lang ang ginawa niyan. Ay, nako. Correct, walang galang sa babae. Kitang-kita naman na sa di ba? Tingin niya sa babae ay parausan. Naghahanap ng justification ng damuho. Wala na raw bang iba? Di mo maiaalis sa mag-asawa na ang paniwala mo. Lalo kami. Ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So, halimbawa, hindi mo naman pinipili kung kailan ka atakihin ng kalibugan. Paano yun pag ayaw ng asawa mo? So, wala pong ibang paraan talaga kung para maano yung lalaki o para makaraos yung lalaki. So, paano yun? Yung mambabae ka na lang. Yan. Bekaso na naman yun. Wala ka sa mood. Paano ako? Nasa mood. Di kainin mo yung lalabas dyan. Hayop ka. Nakakawa naman si Robin. Yung utak niya yung lumabas sa pet. Ay, nako. Robin Padilla. Not gentleman. Diba? Nag-Muslim lang yan para sa divorce right. Ay, ano ba to? Bakit ba ganoon kapag di ba tingnan niyo mga tatak ng mga DDS. Una, kailangan magpakatanga ka, kailangan magpakabobo ka. Bakit? Hindi ka pwedeng maging tunog matalino kapag ikaw po ay isang DDS o DD-list. Kasi magmumukhang bobo si Duterte. Tsaka si Sara, lilitaw yung katangahan. Tapos meron kang Robin Padilla, future Vice President, tandem ni Sara sa 2028. Tapos yung yung presidente mo sa 2028, ilang buhay ito, kick out. Tapos utal-utal. Balita yun, na-kick out si Sara sa San Beda. Oh. Ay, nako. Diba? Tatak nga nila bobo eh. Grabe. Ito, papakita ko po sa inyo. Teka saglit. Hindi sisili. May papakita ko sa inyo. Iwan mo na natin to.